Isa ngayong palaisipan mga kaibigan ang naging partisipasyon ni Mayor Benji Magalong ng inspeksyonin po nila ang ilan sa mga proyekto sa Davao City mga kaibigan. Kung inyong matatandaan, September ng 2025 ay nag-resign po bilang special advisor itong si Benjamin Magalong at mayroon pong mga lumabas na balita, mga dahilan kung bakit ito nag-resign, no? Para sa mga sa kompletong konteksto, sa kompletong dahilan o totoong dahilan kung bakit ito nag-resign, panoorin niyo na lamang po ang vlog, no, ang live stream po ng kanyang ah, sabihin nating in-law, no, na si Attorney Libayan. Ayan. So, yun nga po mga kaibigan. Isa sa mga dahilan ay wala itong opisina. Pangalawa, walang mga staff at wala rin pondo ang ahensya. So, ang effort talaga ng mga opisyal po ng Independent Commission for Infrastructure ay mga personal na resources po nila, mga personal po nilang mga galaw, no, at diskarte kung paano nila ay imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project. At ito po ang hindi nakayanan ni Mayor Benji Magalong at siya ay umalis sa kanyang posisyon. Ayan. So marami naman po ang nagsasabi din na kaya siya umalis ay dahil natatamaan ang mga kaalyado ni President Bongbong Marcos Jr. Kumbaga, wala pong sinasanto itong si Benjamin Magalong, no? Kaya nga sabi nga nila, ang script ay dapat magtuloy-tuloy lamang hanggang kay Zaldico lamang at hindi maaaring lumampas ito kay Zaldico. Mananatiling kay Zaldico lamang ang sisi. Hindi dapat umabot kay Martin Romualdez at hindi dapat umabot kay President Marcos Jr. Subalit dahil di umano sa pagiging mahusay na investigador nitong si Benji Magalong, siya po ay tinanggal di umano, no, at inunahan na lamang po niya ang pagre-resign. Okay? So September of 2025 nag-resign po si Mayor Benji Magalong. Okay, so ngayon mga kaibigan ay nakita po siya kahapon sa Davao City kasama ng ilan sa mga miyembro po ng Independent Commission for Infrastructure. Ano talaga ang dahilan? Ano talaga ang totoo? Ano ba ang partisipasyon ngayon ni Mayor Benji Magalong doon? So sa nakikita natin mga kaibigan, ito ba yung isa sa mga example, ayan, ng isang matandang kasabihan, if you can't beat them, join them. Totoo ba yan? Okay? Nitong nakaraang linggo rin po kasi mga kaibigan, ay inilabas na po ng Malacanang ang budget para sa Independent Commission for Infrastructure. Ito ay nagkakahalaga ng more than 41 million pesos for this year. Oh, di ba? Ang laki. More than 41 million pesos this year. So, kung meron na pong pondo, ito kaya ang isa sa mga dahilan kaya siya nagbalik. Ano po ang status niya ngayon sa ICI? May pondo na eh. 'Di ba? May pondo na. Meron na ring opisina. And nakita natin yung opisina, no? Hindi lang natin alam kung yung opisina na yun ay props lang o totoong opisina na. At syempre dahil meron na pong pondo, may mga tao na rin. Kagaya nga po ng pumalit sa kanya, meron na rin pong mga press con, ganyan. So baka may tao na rin. Ito kaya ang dahilan kung bakit siya nagbalik. Kumbaga yung inirereklamo niya doon sa kanyang pahayag kay Attorney Libayan, nangyari na. So babalik na siya. May tao na, meron ng opisina, meron ng pondo. Kung yun talaga ang dahilan ng kanyang pag-alis noon.
Okay? O kaya naman, isa itong halimbawa ng if you can't beat them, join them. Yan lamang po, pangalawa. And syempre, yung pangatlo, may natanggap na ba siyang pera? O nabayaran na ba ang kanyang integridad? Ang kanyang loyalty ba ay nabahiran na po ng katas o kinang ng salapi? Kaya siya ay nagbabalik doon. Okay? Ito kasi ang nakikita ko dyan, mga kaibigan. No? Huwag po kayong lilipat ng channel at intindihin po ninyo ito. Sabihin po ninyo sa akin kung pareho ba tayo ng naiisip. Kilala po kasi si Mayor Benjamin Magalong na supporter talaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang beses po siyang ma-interview at tinanong po ng mga interviewer, nagsisisi ka ba sa iyong pagsuporta kay dating Pangulong Duterte? Ang lagi pong sagot ni Mayor Benji Magalong, never. Never. Hindi siya nagsisisi. Nandoon pa rin yung kanyang suporta at paghanga sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Ilang beses po nating narinig yan sa kanyang bibig. Never po siyang nagduda. Never niyang pinaghinalaan o never na kumbaga sumagi sa kanyang isipan na kumawala at bumaligtad laban na kay Duterte. Never. Okay? So dahil matatag siya at very vocal, no, very vocal sa ganyan, eto na po ang naiisip natin. Isinasama siya sa investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control project. Bakit? Kasi para ipakita sa taong bayan na patas ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Bakit? Kasi pwede nilang idahilan. Halimbawa, nakikita naman natin ang bumabaha ay Metro Manila at iba pang mga lugar, no, dito po sa NCR. Ang mga kumbaga flood control projects na hindi po talaga gumagana ay matatagpuan sa ibang lugar, particularly sa Bulacan. Pagdating po sa Davao City, wala pong nakikitang anomalya. Ano, yung mga flood control projects ay okay naman, maganda naman, maayos naman. In fact, when the Secretary of the Department of Public Works and Highway na si Vince Dizon ay magpunta doon sa Davao City at nag-inspeksyon ng mga gusali o flood projects, ay sabi niya, nagulat siya kasi pulido, quality, maganda ang mga proyekto sa Davao City. Wala akong nakikitang mali doon sa mga establishments, sa mga flood control projects. Maayos itong nagawa at yung iba ay ongoing pa. So binisita niya, wala pong nakikitang problema. Plus, nadagdagan pa ng lumindol sa Davao Oriental. Na magkaiba po yung Davao City ha, saka sa Davao Oriental. Nadadamay lamang po ang Davao City. It's because nasa area pa rin po ito ng Mindanao. So eto na. Na-interview po ni Miss Jessica Soho si Vince Dizon. At sabi nga po ni Jessica Soho, kitang-kita natin ang lakas ng lindol, umuuga ang mga gusali, pero parang nag-sway lang ang building dito sa Davao City. Ano kaya ang dahilan? No, 'di ba? 'Yun po 'yung tanong. So parang ibig sabihin dito ni Miss Jessica Soho, kahit lumindol parang walang nangyari. Ang tibay ng mga gusali dito sa Davao City. So yun na nga, bumalik po yung quality ng mga istruktura po sa Davao City. Ibig sabihin, na itayo ito ng hindi po ginamitan ng mga substandard na materyales. Intact ang mga buildings sa Davao City. Okay, so ibig sabihin, walang nakikitang anomalya. Okay? Dahil ang goal ng administrasyong ito, mga kaibigan, ay ibaling ang sisi sa mga Duterte, maghanap ng mga butas na maaari nilang ikabit
sa mga Duterte. Heto sila ngayon at nag-iimbestiga sa Davao City. At kasama pa nila si Mayor Benjamin Magalong na kilalang supporter ni dating Pangulong Duterte. Okay, so kapag meron silang nakitang anomalya, no? At kapag nakapagtanim sila ng hindi maganda sa Davao City, ayan, halimbawa yung in-inspect nila, ito gumuguho, hindi maganda, substandard ang proyektong ito, bla 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 bla. Siyempre, para hindi isipin ng tao, gago pala kayo Sinadya nyo yan kasi nga gusto ninyong ikabit kay Duterte ang lahat ng problema sa flood control project. So malamang sasabihin ninyo substandard yan, building na yan, substandard yung flood control na yan, o kaya hindi maayos ang pagkakagawa, wala sa plano yung ganito ganyan. So kapag ganun po yung lumabas na chismis, ang magiging defense ninyo sa taong bayan, hindi namin gagawin yan. Kitang-kita nyo naman, nandoon si Mayor Benji Magalong. Dinagalit sa amin si Mayor Benji Magalong kung magtatanim kami ng fake information, kung magpapakalat kami ng fake information. Kilala si Mayor Benji Magalong na supporter ni dating Pangulong Duterte. Tapos hahanapan namin ng butas at isisisi namin kay Mayor Rodrigo Duterte yung flood control na ito. Never namin gagawin yan kasi may ebidensya kami. Nandyan po si Mayor Benji Magalong. Yun po ang nakikita kong dahilan kung bakit nandoon pa rin si Mayor Benji Magalong at nagpapagamit sa administrasyong ito. It's very obvious, no? It's very obvious that at the end of the day, the problem is with DPWH and this government. No? The problem is with DPWH and this government. Particularly sa kung sino ang nag-approve doon sa General Appropriations Bill na yan, naging batas, kung saan yan nag-originate, walang iba kundi sa Office of the President. So, ibig sabihin, ang anomalya sa flood control project ay inumpisahan ng Pangulo. Bakit? Unang-una, sabi po ni dating Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 2024 State of the Nation Address, yung flood control project, nasa 5,500 na yung natapos, pinagmalaki pa po niya. Diba? Pinagmalaki niya yan noong 2024. Tapos dinagdagan pa ni Bonoan, no, dating DPWH Secretary, sabi ni Bonoan, 9,800 na po, mahal na Pangulo, ang natapos na flood control projects. So mula doon sa 5,500, naging 9,800 na yung natapos. So hindi na tayo babahain. Kasi ang dami na pong mga natapos na flood control projects and still many are ongoing. Eto na, 2025 State of the Nation Address, yung pagkadismaya, nandiyan. Dahil sabi na rin ni Pangulo, walang natapos, walang accomplishment. Mga substandard ang ginamit doon sa mga natapos na. Ibig sabihin, panay kasinungalingan ang nalaman niya. So, corruption. Okay? Kung sasabihin ninyo na walang kinalaman ang Pangulo sa budget na nakapaloob sa General Appropriations Act, panoorin ninyo yung kanyang pahayag noon bago niya pirmahan yung budget ng 2025. Ano po yung sabi niya? Binasa ko ang more than 4,056 pages of the documents. Inisa-isa ko yun. Nakita ko yun. So, ibig sabihin, in-inspection niya pala yung budget. In-inspection niya yung 2025 budget. Binasa daw niya 4,056 pages. Panoorin niyo yun. I-search ninyo.
to make sure kayo, 'di ba? I-search ninyo 4,056 pages. Oh, nabasa pala niya eh. Since nabasa niya, dapat nakita niya doon yung budget na inilagay, yung budget na in-insert sa DPWH, yung budget na inilagay sa National Treasury, inilipat from PhilHealth. Dapat nakita niya yun. Dapat nakita niya yung napakataas, napakalaking amount of money na nakapaloob o nakalagay sa unprogrammed appropriations. 'Di ba? Nakalagay sa unprogrammed appropriations. Sabi nga ni Toby Tiangco, ang nawawalang pera noong 2023 ay 300 billion pesos sa DPWH. Noong 2024, nasa 500 billion pesos ang nawawala. And then noong 2025, nasa 400 billion pesos ang nawawala. So, ibig sabihin, nung pinirmahan po ni Marcos Jr. ang General Appropriations Act, nabasa niya ang mga perang ito na nandoon sa General Appropriations Bill, pero hindi naman niya binito, hindi niya tinanggal, o hindi man lamang niya inalis doon. Bagkus, pinirmahan niya pa rin yung budget kahit nabasa na niya. Ito po ay pagkonsinti sa isang pagnanakaw. Panoorin natin, mga kaibigan. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. A few moments later. Noong pong isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects. Good morning, everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my